Matapos ang buong paliwanag sa napaka-broken na Nen ability ni Chiriadnich, ay ngayon ay re-review na natin ang Chapter 388 o ang Episode 49 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mas umiinit pang sitwasyon sa pagitan ng mga prinsipe. Ang napakatinding gagawin ni Kurapika para matutunan ng lahat ang Nen, ang patuloy na pagmamatsyag ng bawat isa sa mga mangyayaring assassination at marami pang iba. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Reflection. Nagsimula ang eksena sa Room 1014 kina Kurapika kung saan ay nagsalita rito si Satobi na nagsabing, "Sigurado pa ba tayo dito? Hinahayaan lang natin sina Kurapika na magpasya at gawin ang gusto nila." Sagot naman ni Maor na wala raw silang choice dahil ang pag-aaral ng Nen ay ang kanilang top priority talaga. Sinabi naman ni Ilonghi na kung ganitong sitwasyon ang layunin talaga ni Kurapika, parang sumusunod lang daw sila ngayon sa gusto ni Kurapika. Matapos ang pagdadalawang isip nila, ay nagsalita naman si Furikov sa kanila. Sabi niya, kung gumagawa nga raw ngayong masamang plano si Kurapika, posibleng sinusubukan nitong manipulahin sila para makuha ang gusto nito. Pero kung ang paraan daw ng manipulasyon ni Kurapika ay gamit ang Nen, sinabi niyang sila mismo ang pipigil dito. Gaya nilang daw ng ibinigay nilang babala noon na aarestuhin talaga nila sina Kurapika at Bill kung sakaling mangyari yon. Dagdag pa ni Furikov, malalaman daw nila kung sino talaga ang namamanipula sa pamamagitan ng maingat na obserbasyon dahil nakasalalay din daw ang kanilang trabaho rito, kaya pwede raw silang pagkatiwalaan pagdating sa pagbabantay sa posibleng gagawin ni Kurapika, mga kaibigan. Sagot naman ni Satobi, "Oo, mahirap ang sitwasyon na ito para sa atin, pero kung ganon ang sinasabi ng sundalo ng First Prince, Benjamin, ipagkakatiwala na lang natin sa kanila ang bagay na ito." Matapos yon, sa isipan naman ni Furikov, sinabi niyang, kailangan muna nilang hayaan sina Kurapika at Bill sa kanilang ginagawa. Gusto rin daw kasi nilang malaman ang ability ng mga totoong target. Samantala, sa isipan naman ni Babimayna, iniisip niyang posibleng gumagamit daw sina Kurapika ng isang ability sa loob ng silid na ayaw ipakita ni Kurapika sa iba. O kaya naman, gusto talaga ni Kurapika na isipin nila ngayon na pinutol nito ang anumang paraan ng pagkuha ng impormasyon mula sa kanila upang maitago rin nila ang sariling ability sa loob ng silid na iyon. Dagdag pa ni Babimayna, kung lalabas daw si Laderolus ngayon na may kakayahang gumamit ng Nen, masasabi niyang sigurado gumamit nga si Kurapika ng isang uri ng ability. Kasi ang mga participants daw sa Nen training na ito ay nagkaroon lang ng limitadong oras para matutunan ito. Kaya kung pinilit daw ni Kurapika na buksan ang mga aura nodes ng isang tao, malaki ang tsansa na may masamang mangyari. Pero posible rin daw na may manipulation ability si Kurapika, isang abilidad na kayang pilitin ng target na buksan ang kanyang aura nodes. Kung ganun ang mangyayari, mawawalan naman daw ang aura connection ni Kurapika sa aura ng kanyang target. Ayon pa kay Furikov, kung makakakita siya ng maraming examples ng mga taong naging subject ni Kurapika, malalaman niya kung kinokontrol nga ba talaga na ito gamit ang kanyang aura. Isa kasing specialist si Kurapika, kaya kung ang pag-activate ng aura nodes ay resulta ng paggamit niya ng sarihing ability, maiintindihan na raw nila kung bakit napaka-unique at napakalakas ng lahat ng Nen na ito. Then, ang bagay lang daw na sigurado sila ngayon ay isang specialist talaga si Kurapika at ginawang pain lang daw pala ni Kurapika sa kanila ang pangako nitong pagtuturo ng Nen. Ginamit daw pala nito ang kanyang ability para gawin lamang silang mga defensive pawn, mga kaibigan, dito sa 14th Prince Wobble. Na kung gaon napakahusay daw ng ginawa ni Kurapika dahil na-pull off niya ang lahat ng ito nang walang nakapansin. Dagdag pa ni Furikov, hindi raw talaga ito posible pero hindi rin daw nila pwedeng alisin ang posibilidad na ang ability ni Bill ay isa sa mga pinakadelikado sa grupo. At ang ginagawa raw ngayon ni Kurapika ay isang uri ng silent destruction. Kaya sinabihan siya ni Babimayna, Furikov, kailangan nating kumuha ng impormasyon kahit mula sa maliliit na detalye na pwede nating mapulot rito. Sagot naman ni Furikov, tama ka, pero parang hinuhukay lang natin ang sarili nating libingan kung magiging impatient tayo rito. Napakahirap talagang basahin nitong si Kurapika.
Matapos yon, maririnig naman si Danjin na may kausap sa transmission device. Na-endorso na raw ito mula sa sundalo ng First Prince Benjamin. Gusto ko lang kumpirmahin ang utos ng prinsipe. Maya-maya, binuksan na ni Kurapika ang pinto, mga kaibigan. Pagbukas nito, agad nang nakaalerto ang lahat. Pahabang sila Diolus ay pinalbas na ni Kurapika at Bill, napansin naman ni Furikov na ang flow at volume ng aura nila Diolus ay biglang tumaas. Isang senyales na natutunan na rin nito ang Nen at handa na para sa susunod na training upang makontrol ang aura nito. Ayon pa sa isipan ni Furikov, kung titignan lang daw sila Diolus ng isang taong walang alam sa procedure ng Nen training, iisipin talaga ng taong iyon na nagpractice sila Diolus ng halos isang taon. Tinanong naman ni Satobi, "Sa tingin mo, Furikov, ano ang ibig sabihin nito?" Sagot ni Furikov, "Hindi ko pa rin masisigurado kung batay lang sa isa-isang tao, pero naniniwala akong hindi kinontrol o minanipula ni Kurapika sila Diolus." May ilan namang servants na nagtanong, "Ano po ang resulta ng water divination?" Sagot nila Diolus, "Pasensya na, pero hindi ko pwedeng ibahagi ito sa inyo." Matapos yon, nagsalita namang si Kurapika. "Para maiwasan ang mga inaccurate at maling pagpapakalat ng impormasyon, magbibigay ako ng gag order. Lahat ng nangyari at naging resulta ng ating pagpasok sa silid ay hindi dapat ibahagi maliban na lang kung ang lahat ay tapos na sa procedure na ito. At kung may lalabag sa gag order na ito, kakansilahin ko agad ang procedure na ginagawa ko. Kaya iminumungkahi ko na lahat ay sumunod sa utos na ito." Sagot naman ni Maor, "Sa tingin ko, si Tenth Tori, ang Royal Guard ng 3rd Prince Jianglei, ang huling papasok sa silid na ito. Kaya masasabi kong ginagamit ni Kurapika ang mga guards ng mga higher-ranking princess para hadlangan ng anumang intentional violation ng kanyang utos. Sa ganitong paraan, kung may lalabag man at magdudulot ng violation o cancellation ng procedure, siguradong mahuhuli agad ni Kurapika kung sino ang lumabag. Kaya sinabihan na ni Kurapika si Maor na ikaw na ang susunod. Kahit sa edad mo, mabilis kang matuto ng Nen at commendable talaga yon. Pero simula ngayon, dapat ay confidential ang lahat na malalaman mo rito. Kahit sa kasama mong si Longgi, kailangan mong gawing lihim ang lahat ng impormasyon." Sumang-ayon naman si Maor. "At kahit alam kong isa ito sa mga strategy ni Kurapika, hindi ko na rin maikakaila na isa itong uri ng papuri sa akin. Hindi na rin masama." Kaya sagot naman ni Maor, ayos lang daw, pero kung may masisave kahit isang tao, ay tatanggapin niya ito, mga kaibigan. Matapos niyan, agad namang ipinalimanag ni Kurapika kay Maor ang kanilang gagawin ngayon. Ayon kay Kurapika, lahat daw ng kanyang sasabihin simula ngayon ay puro katotohanan, pero hindi raw naman kailangang paniwalaan siya ni Maor agad, dahil ang priority lang naman ni Kurapika ay ang protektahan ng buhay ni 14th Prince Wobble at ni 8th Queen Oito. At base dyan, ibabahagi na raw niya ang impormasyon tungkol sa Nen kay Maor. Sagot naman ni Maor na sincere daw talaga si Kurapika tungkol sa layunin nito na magkaroon ng stalemate sa pamamagitan ng pagbabalanse ng puwersa ng bawat prinsipe. Tumanggo naman si Kurapika, sabay sabi na tama ito. Paliwanag pa ni Kurapika, ang water divination ay karaniwang ginagamit para ma-distinguish ang Nen type ng isang tao kapag natutunan na nito ang Nen. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin daw nila ang water divination upang i-demand ang matagumpay na Nen awakening. Dagdag pa niya, may inilagay silang buto sa loob ng baso, na karaniwan ay tubig lang ang laman. Ngunit sa kanilang procedure, kinakailangan talaga ang buto na iyon. Kaya sabo naman ni Maor, "Please continue." Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Kurapika na gaya raw ng kanyang sinabi noong nakaraang linggo sa kanilang training, ang Nen ay pwedeng matutunan ng kahit sino. Ngunit ang bilis ng pagkatuto ay depende sa tao. Hindi raw talaga mamamaster ang Nen sa loob lamang ng isang araw. At ang unorthodox o salungat sa normal na paraan para matutunan kaagad ang Nen ay sa pamamagitan ng Nen attack. Isang pamamaraan na maaaring mapanganib kaya't ikinabahala ni Maor. Paliwanag pa ni Kurapika, ang pagiging maingat ay isang normal na tugon, pero ipinapangako ko na ang aking gagawing Nen attack ay hindi ka mapapahamak. Ginagamit lang natin ang salitang attack dahil ito ay tabu o salungat sa karaniwang paraan. Pero ang terminong attack ay maaari ring mga hulugan ng pagpapagaling o pagpahiram ng ability. Sagot naman ni Maor, "Ganun ba?"
Kaya pinalapit na ni Kurapika si Bill para magsagawa ng water divination demo mga kaibigan. Sa paglapit ni Bill, inilabas ito ng aura at itinapat ang kanyang dalawang kamay sa baso. Maya-maya, makikita na nag-overflow ang tubig mga kaibigan. Sabi ni Kurapika, ang Bill ay isang enhancer. Kaya niyang pabilisin ang growth ng kanyang target. At makikita nga na ang buto sa baso ay nag-sprout, pangyayaring nagpagulat kay Maor na namamangha habang pinagmamasdan nito. Tinanong pa niya, so, ang ability niya ay ma-activate kung hahawakan niya ako ngayon? Sagot naman ni Bill, hindi epektibo ang aking ability sa mga taong hindi pa dumaan sa extensive NEN training at hindi rin ito supat upang makapag-awaken ng iba sa ganitong limitadong oras ng NEN training natin. Kaya sabi ni Kurapika, ang gagawin ko ngayon ay hihiramin ko ang ability ni Bill at ipapahiram ko rin ito sa iyo, Maor. Sabay niyang ipinaliwanag na, sa madaling salita, ito ay isang indirect attack, ngulit isang lone-type specialist move lamang ito. Ang ability na ito ay hindi aggressive in nature, ngulit may side effect ito na pinipilit na magkaroon ng NEN awakening ang isang individual na dati ay walang ability. Tahimik lang si Maor mga kaibigan, kaya sinabihan na siya ni Kurapika na kung hindi pa raw makumbinsi ngayon si Maor, ay hindi na raw niya ito pipilitin pa. Bubuksan na lang daw ni Maor ang pinto at sabihan ng nasa labas na tumanggi siya. Pero gusto raw ni Kurapika na panatilihin itong confidential ang lahat ng ipinaliwanag at ipinakita sa kanya. Alam ni Kurapika na hindi naman niya mapipilit si Maor na gawin iyon, kaya matapos na itong sabihin ay hindi pa rin sumagot si Maor. Maya-maya pa ay binuksan na niya ang pinto at makikita si Kurapika kasama si Maor na may aura na bumabalot sa katawan nito, kagaya na nangyari kanina kay Lulus. Tiningnan naman ni Satobi si Fiorikov upang malaman ang opinyon nito at sinabi ni Fiorikov na malinaw na hindi minamanipula si Maor, na silang dalawa ni Lulus ay mas handa na ngayong matutunan ang NEN. Ayon pa sa kanya, totoo raw talaga ang sinabi ni Kurapika. Samantala, sa isipan ni Bobby Mayna, naisip niya na siguradong ginamit ni Kurapika ang kanyang specialist ability upang tulungan silang gisingin ng kanilang NEN. Ngunit ang ability daw na iyon ay maaring isa lamang sa napakaraming kakayahan ni Kurapika. Ang pagbunyag pa raw nito na isa siyang specialist ay isa sa mga dahilan kung bakit nagdadalawang isip silang kumilos laban sa kanya. Dahil kung iba't ibang abilities ang meron si Kurapika sa bawat daliri ng kanyang kadena, posibleng marami pa silang hindi alam tungkol sa tunay na kakayahan nito. Matapos ang obserbasyong iyon ni Bobby Mayna, nagsalita naman si Kurapika at sinabing sa tingin niya ay kaunti na lang sa kanila ang makakakonekta sa ganitong level. Ang pagkakaroon ng significant amount of aura na dumadaloy sa buong katawan ay sapat na magsilbing depensa nila. May tanong naman dito si Longhi kay Maor. Totoo raw ba talaga ang sinabi ni Kurapika? Sagot naman ni Maor, oo, ang lahat ay totoo. Sa isipan naman ni Maor, nasabi niyang ang galing. Nararamdaman ko talaga na nag-uumapaw ang aking sigla. Ang aura ay umaangat sa aking katawan parang usok. Maintindihan ko daw na ang patuloy na pagpapalabas ng aura ay magdudulot ng pagkapagod, kaya gaya ng pagpigil ng paghinga, ini-imagine daw niya na isasara niya ang pore at magbi-breakout lamang ng dahan-dahan. Nang ginawa ni Maor iyon, dahan-dahan na rin niyang nakontrol ang pag-overflow ng aura. Pero kakaiba raw si Maor, dahil napakarami niyang aura na yon. Kung kagagawan daw ito ni Kurapika, imposible raw na resulta ito ng simpleng manipulasyon. Sa isipan naman ni Bobby Mayna, sinabi niya na makakakita man lang ng isang napaka-skilled na sundalong kagaya ni Maor na may ganitong kalakas na aura ay hindi niya mapipigilan ang sarili niyang maging alerto. Posibleng gumawa raw siya ng hakbang upang mawala ang physical advantage ng isang awakened na tulad ni Maor. Ayon pa kay Bobby Mayna, posible pa ring ipagpatuloy ni Kurapika ang NEN class kahit matapos na ang batch ni Maor at baka mahirapan silang makahanap ng sapat na dahilan para pigilan siya sa kanyang ginagawa. Matapos ang esenang iyon, sa sumunod na tagpo ay makikita na ginamit na ni Kurapika ang kanyang kadena sa kanyang index finger at ini-inject ito kay Yuri, isa sa mga servant na ipinadala ng 10th Prince Cacho. Dahil dito, lumabas ang stealth dolphin ni Kurapika na sinabing nag-connect na sila ngayon gamit ang ability nito. Sinabi pa ng stealth dolphin na ang karapatang yumitin ng ability na Bulb Feign na pag-aari ni Bill at inad ni Kurapika ay inilipat na ngayon kay Yuri.
Dahil dito sinabihan naman ni Kurapika si Yuri na utusan ng Stealth Dolphin na i-activate ang ability ni Bill na nakaload dito upang magamit niya ito. Kaya't itinapat na ni Yuri ang kanyang kamay sa baso at ginamit ang ability ni Bill at agad naman nag-overflow ang tubig. Kasabay nito, nag-spray rin ng buto. Ipinaliwanag naman ni Kurapika na ang aura daw ngayon ni Yuri ay hiniram lamang mula kay Bill. Pero ngayon na na-awaken na siya sa pamamagitan ng paglalaro ng Ten at Hatsu sa tulong ng breathing exercises, ay eventually kaya na raw ni Yuri na gawin ang water divination upang malaman niya kung ano ang klase ng kanyang Nen type. Isang bagay na siya lamang ang makakaalam. Dagdag pa ni Kurapika, gusto raw niyang makonvert ang maraming tao upang hindi na madagdagan pa ang mga magiging biktima sa succession battle. Kaya ibabahagi raw niya ang kanyang kakayahan sa mas maraming tao hanggat makakaya niya. Malaking tulong daw kung sasabihin ni Yuri ito kay 10th Prince Kacho at kay 6th Queen Seiko dahil gagawa pa raw sila ni Bill ng mas marami pang nin classes sa hinaharap. Sumagot naman si Yuri ng sure at pinasalamatan naman siya ni Kurapika. Ang ginagawa ngayon ni Kurapika ay pareho lang kung ano ginawa niya noon kay Queen Oito, kung saan na-awaken din ito dahil ipinahiram ni Kurapika ang kanyang ability gamit ang kanyang Stealth Dolphin. Kaya lumalabas na ito pala ang plano nila sa kanilang mga Nen students. Sa isipan naman ni Bill, naisip niya na, no doubt, ang strategy daw ni Kurapika ay ang pinaka-best sa sitwasyon nila ngayon. Ngulit, marami na raw siyang nakilalang mga pulubi at tapat na tao noon na bigla na lang nagbago ng ugali ng yumaman, kaya alam niyang may mga pangyayaring hindi talaga maiiwasan. Ayon pa sa kanya, ang kanyang ability ay hindi talaga suitable sa palabanan at posibleng ganun din daw ang ability ni Kurapika. Naisip pa ni Bill na kung sakaling bigla na lang magbago ang takbo ng mga pangyayari, lalo na't hindi mapipigilan ng succession battle, ay posibleng madurog sila talaga sa gitna ng kaguluhan dahil sa pagbabahagi nila ng kapangyarihan. Kaya naman napaisip siya kung may reserba pa kayang plano si Kurapika. Pero hindi na laraw niya kailangang itanong iyon dahil sapat na ang kanilang nagawa ngayon upang manatiling matatag sa harap ng mga unpredictable conflicts. Kasabay niyan ay diniklara ni Kurapika na tapos na muna ang class at sa ngayon ay 4 na ang na-awaken, sina Lulus, Yuri, Maor at Satobi na hindi nakita dahil natakpan ng text sa panel. Matapos nito, pumasok sina Kurapika at Bill sa master's bedroom. Doon ay nagsalita si Kurapika, "Gusto kong magpasalamat sa iyo." Sumagot naman si Bill, "Para saan?" Ipinaliwanag ni Kurapika na isang supportive ability mula sa isang enhancer ay napakabihira dahil kadalasang mga enhancer ay nakatuon sa pagpapalakas ng pisikal na kakayahan sa palabanan. Alam daw ni Bill na mas mainam sanang hindi niya ipaalam sa iba ang kanyang ability pero pinili pa rin nitong ibunyag iyon kay Kurapika. Dahil dito, lumalabas na si Bill ay isang enhancer na may supportive type of ability. Sumagot naman si Bill, tungkol pala dyan, nag-take initiative ka rin naman noon, Kurapika, at in-reveal mo rin ang ability mo sa amin. Kahit na strategy lang iyon, sino ba naman ako para tanggihan ang pagbubunyag din ng ability ko sa'yo? Tinanong naman ni Kurapika, sigurado ka ba talaga na gusto mo pang patuloyin? Posibleng hindi na tayo umabot sa ating destinasyon. Ngumiti din si Bill at sumagot, siguro nga, pero noon kasi, inutusan ako ni Beyond Nitero na sumakay sa Black Whale at maglakbay papunta sa New Continent. Pero ang pinili kong assignment ay sa Room 1014 bilang guide dahil sanggol pa noon ng prinsipe. Akala ko wala namang seryosong labanan na mangyayari dito. Ngulit nang nagsimula na ang succession war at nagsimula na ang patayan, agad daw siyang kumilos upang manatiling matatag kahit nagdadalawang isip siya noon kung tama ba ang pinili niyang landas. Pero ayaw rin daw ni Bill na tumakas dahil lang sa mga pathetic na rason, lalo na't pinili niya mismo ang lugar na ito dahil din sa isang pathetic reason. Ngunit nang magpakita raw sa kanila si Vincent noon, nainis siya at na-realize niyang isa pala siyang duwag. Ngunit ngayon ay handa na siyang harapin ng mas matitinding sitwasyon simula nang magkaroon sila ng exchange of words ni Kurapika. Sagot naman ni Kurapika, Bill, ang duwag ay hindi yung pinipilit ang sarili na maging matatag. Maya-maya pa, biglang pumasok sina Hashito at Sakata. Sinabihan ni Hashito si Kurapika na kapalit daw ni Tenth Tori, siya na lang ang magpapahuli na magwawala dahil mas gagaan daw ang kanyang pakiramdam kung isa sa mga guards ng Third Prince Zhanglei ay matututong gumamit ng Nen. Sagot naman ni Kurapika,
Tama raw ang instinct ni Hashito dahil ang abnormal na pagbulusok ng aura na kanilang naramdaman ay isang napakalaking banta, lalo na sa mga hindi pa marunong gumamit ng Nen. Kaya hindi na raw siya magugulat kung mas marami pa ang kikilos dahil sa matinding aura flare na iyon. Pero paliwanag pa ni Kurapika, hindi pa kasi nakakapag-practice si Hashito ng basics of Nen katulad ng kanyang mga estudyante. Kung gagawin raw nila agad sa kanya ang ginawa nila sa mga estudyante, tiyak na pansamantalang magsasuffer si Hashito ng sobrang pagkapagod, hanggang sa punto na baka hindi na siya makabangon pa. Sa isipan naman ngayon ni Sakata, sinabi niya sa sariling siya raw talaga ang dapat magkaroon ng ability. Pero just in case daw na may trap sa gagawin ni Kurapika, ipinaubaya niya na lang sa iba ang magpa-awaken, kaya ngayon ay naisipan niyang mag-ensayo at dapat matutunan ng basic 6 principles of Nen dahil mukhang matatagalan pa sila sa Black Whale. Matapos niyan, sa sumunod na panel ay makikita naman ng Room 105 kung saan maririnig ang boses ng 5th Prince Chubepa na nagsasabing ang 14th Prince Wobel ay may napaka-solid na kasunduan sa 3rd Prince Zhang Lei pero limitado lamang ito sa oras at hindi naman pantay ang terms ng kanilang alyansa. Marami pang cracks na maaari nating pasukin. Sagot naman ni Morena, totoo raw talaga ang Nen training. Naramdaman daw niya mismo ang resulta nito, kaya dapat raw matutunan ng lahat ang Nen. Tumugon naman si Chubepa, salamat, ipagpatuloy mo ang pakikipagkasundo sa kanila. Sa tingin mo ba, dapat talaga nating matutunan ng Nen? Sagot naman ni Mare, opo, wala pong panganib o trap sa Nen class ni Kurapika, kaya ang kanilang pagpepresyo sa kanya ay magpapatunay lang ng pagiging tapat ni Kurapika. Dahil dito, sinabi ni Chubepa kay Mare na kung ganun, binibigyan kita ng authority na pumili ng mga tao rito na gusto mong papuntahin sa susunod na Nen class. Habang nag-uusap sina Chubepa at Mare, sa isipan naman ngayon ni Rehan na naka-assign bilang guard, ay sinabi niyang salungat daw sa ugali ni Chubepa ang Nen Beast nito dahil hindi raw ito nagpapakita sa kanya. Naalala niya tuloy ang sinabi noon sa kanya ni Balsamilco na gusto raw nitong gamitin ni Rehan ang kanyang ability para patayin ang Nen Beast ng 9th Prince Halkenberg. Kaya pinayuhan siyang maging pasensyoso habang nakabantay sa 5th Prince Chubepa. Sa isipan naman ni Rehan, naisip niyang may punto rin si Balsamilco sa sinabi nito. Pero sa palagay niya, mas kailangan niya nang pumunta ngayon sa 9th Prince Halkenberg dahil mas urgent na ang sitwasyon doon kaysa mag-aksayan ng oras sa 5th Prince Chubepa. Gayunman, ayon pa rin kay Rehan, wala naman siyang garantiya na dahil nagtatago ang Nen Beast ng 5th Prince Chubepa ay hindi ito gaanong delikado kumpara sa Nen Beast ng 9th Prince Halkenberg dahil ang panganiban niya ay nariyan talaga saan man siya ma-assign. Kasi kung hindi raw niya i-rate ang kalaban at siya lang ang kikilos, ay hindi raw talaga lalaki ang kanyang predator ability. Kung iiwasan daw niya ang mga risk, ay hindi rin raw maipapakita ng kanyang ability ang tunay nitong potensyal. At napansin din daw niya mga kaibigan ang aura ni Maor. Nabuksan na raw ang mga aura nodes nito at handa na raw si Maor para sa huling stages ng pag-level ng Nen. Sa umaga pa lang daw na ito ay napaka-outstanding na raw ng improvement nito. Kaya nasabi niya na si Kurapika ay seryoso pala talaga sa pagpapanatili ng balanse ng forces ng bawat prinsipe. Kasi kahit ang isang taong baguhan pa lang sa Nen, ay maaari nang maging threat depende sa nature ng ability nito. At ang pagkakaroon din daw ng malinaw na purpose sa pagdepensa o pagprotekta sa kanilang prinsipe ay nagdudulot din ng impact sa characteristics ng Nen ability ng isang guard o servant. Para kay Rehan, na ang ability ay kayang alamin ng ability ng isang Nen user, alam niyang may mga kakayahan din daw na pwedeng magnakaw o kahit mag-cancel ng ability ng iba. Kaya hindi talaga may iwasan na makaharap niya ang mga taong may ganitong klase ng kakayahan o kahit ang mga may ability na similar sa kanya. Kaya kung mananatili lang daw siyang nakatayo at naghihintay, mas lalo lang daw tataas ang chances of risk. Kaya kailangan daw niyang kumilos as soon as possible. Nagdadalawang isip ngayon si Rehan mga kaibigan kung ano ang kanyang gagawin. Maghihintay ba siya dito kay Prinsipe Chubepa o pupunta na lang kay 9th Prince Halkenberg? Ayon pa sa kanya, gusto raw niyang i-elaborate ito dahil ang isang individual na may multi-abilities ay halos imposibleng gawing target ng predator. Lalo na at wala raw kakayahan ng kanyang predator na umiwas sa isang counter-attack.
Pero sa kaso raw ng mga enhancer o emitter, ang mga taong may ganitong NEN type ay nagiging mismong target ng predator mga kaibigan. Ngulit kung aatake naman daw ang predator sa ganitong klase ng NEN type, ay madalas na napofocus din ang predator sa gagawing counter-attack ng isang enhancer o emitter. Kaya hindi pa naman daw talaga invincible o hindi natatablan ang kanyang predator. Bukod pa ron, ayon kay Rihan, kung ang kanyang predator ay hindi lumabas bilang isang uri ng perfect predator na suited talaga sa target nito, ay siguradong sasablay daw ang atake. At hindi lang ito, kailangan pa niya mang 48 hours recharge pagkatapos gamitin ng predator ability. Pero ayon pa sa kanya, ang ganitong klase ng risk ay worth it lang kung ang predator na nailabas niya ay isang perfect predator na may napaka-ebektibong atake sa target. Katulad na lamang ng nangyari mga kaibigan sa kanyang isinamang predator laban sa NEN beast ng Prince Sale-Sale, kung saan matagumpay niyang napatay ang NEN beast ng prinsipe. Kaya sabi niya, worth it daw ang 48 hours recharge na kailangan. Kaya ngayon, nasabi ni Rihan na dapat ay pumunta na raw sa naisana kay 9th Prince Halkenberg at hindi manatili rito sa 5th Prince Tupepa. Dahil mas mapapakinabangan pa raw ang kanyang ability sa Room 109, kahit may kaakibat na risk. Kasi kung si 9th Prince Halkenberg ay gumagawa na raw ngayon ng mga hakbang, kailangan na lang daw niyang alamin ng ability ng kanyang target, na si Halkenberg, dahil wala pa raw siyang prior knowledge sa ability o NEN nito. Kaya kailangan niya itong gawin mag-isa, or else, hindi raw lalakas ang kanyang predator. Kung hihingi siya ng tulong ng iba, ay mas mahihina lang daw ito at tataas pa ang chance na magkamali. Dahil ayon nga sa kanya, dapat daw hindi masyadong i-discuss ang tungkol sa predator at hindi rin dapat binibigyan ng impormasyon ng ibang tao ang tungkol sa target dahil masisira daw ang harmony ng kanyang predator ability. Paliwanag pa ni Rihan, ang tamang pagbabalanse sa risk at timing ay nakasalalay talaga sa experience. Lalo na't ang bawat desisyon niya rito ay isang life and death decision. Naintindihan naman daw niya ang kanyang kapitan na si Balsamico na inutusan siyang maging patient na lang muna, considering na mas mataas pa raw ang experience ng kanyang kapitan kumpara sa kanya. Pero sa tingin niya, masyado lang daw silang naging maingat matapos ang pagkamatay ni Chikako ng Sea-Sand. Masasabi na raw nilang progress na rin iyon dahil nalaman na nila na posibleng manipulator ang 9th Prince Halkenberg o kaya naman ay ang NEN beast nito ay isang manipulator. Habang iniisip ni Rian ang mga bagay na yun mga kaibigan, ay dito naman sa sumunod na eksena makikita si Balsamilco na nag-iisip. Sa kanyang isipan, wika ni Balsamilco, mag-isip ka Rihan. Isipin mo kung bakit inutusan kitang maging patient muna o habaan muna ang iyong pasensya sa situation ngayon. Kasi posible raw talaga na nagkakamali ngayon si Rihan sa kanyang iniisip o judgment tungkol sa ability ng kalaban. Pati na raw siya mismo ay hindi rin sigurado sa katotohanan kung ano nga ba talaga ang ability ng Prince Halkenberg. Ang mas nagpapahirap pa rito, ayon kay Balsamilco, ay hindi niya raw mabibigyan ng advice si Rihan dahil iyon daw mismo ang weakness ng ability nito, na dapat ay walang ibang magbibigay ng impormasyon kay Rihan tungkol sa ability ng kalaban. Otherwise, hindi raw magiging epektibo ang kanyang predator ability. Ayon pa sa isipan ni Balsamilco, dapat daw ay isipin ni Rihan na si Chikako nga ay isang manipulator at base pa lang doon, dapat alam na raw ni Rihan ang sagot sa kung ano ang dapat niyang gawin. Kasi paano raw kung totoo na minanipula ni Chikako si Chikako noon para mag-commit ng suicide? Ano raw kaya ang klase ng ability na makapagpapasya kay Chikako na piliin na lang na magpakamatay? Baka raw kasi may deal na inoffer ni Chikako kapalit ng buhay nito upang mailigtas ang buhay ni First Prince Benjamin. Sa tingin ni Balsamilco, hindi raw malayo iyon dahil alam naman ni Chikako na ang pagmamakaawa ay isa sa mga bagay na labis na kinamumuhian ni Prince Benjamin. Kaya ngayon, sa isipan ni Balsamilco, dapat ay manatili muna si Rihan sa 5th Prince Tupepa dahil mas delikado raw kung ide-deploy siya sa 9th Prince Halkenberg. Sana raw ay ganito rin ang iniisip ni Rihan mga kaibigan, pero alam naman natin na salungat ang iniisip at judgment ni Rihan sa situation. Matapos nito makikita naman natin si Prince Tupepa na nag-iisip. Ayon sa kanya, napakasimple lang daw ng narcissist at exhibitionist na si 8th Prince Sale-Sale. Hindi raw ito basta-basta mag-withdraw sa concert noon dahil lang sa masama ang pakiramdam. Kasi kung nagtasakit lang talaga si Sale-Sale, malamang ay ibobroadcast pa rin ito sa lahat na may sakit siya para lang ma-fulfill niya ang role na para siyang tragic hero, mga kaibigan, na hindi natuloy sa performance.
At dahil posibleng hindi iyon ang tunay na kaso, masasabi nga ni Chupepa na patay na talaga si 8th Prince Saleh-Saleh, lalo na't may nangyaring biglang pagsold o paggalaw ng mga sundalo ni Benjamin na inassign sa bawat quarters ng mga prinsipe. Kaya mas pinaniniwalaan niyang inassassinate talaga si Prince Saleh-Saleh at ngayon ay nararamdaman niyang baka siya na naman ang susunod dahil pinalitan na raw ang sundalong naka-assign sa kanya. Habang ginagamit ni Chupepa ang kanyang laptop, ayon sa kanyang isipan, kailangan daw niyang malaman ang cause of death ni 8th Prince Saleh-Saleh. Kung inassassinate daw ito gamit ang NEN, kailangan niyang gumawa ng isang listahan ng mga posibleng abilities na ginamit sa pagpatay sa prinsipe upang makagawa siya ng counterflow strategy at maiwasan ng parehong kapalaran na sinapit ni Prince Saleh-Saleh. Na matapos niyan, ay dito na niya binigyan ng USB ang kanyang tauhan na nangangalang Hen. Sabay sabi rito na ingatan mo yan. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa pagre-research si Chupepa na ayon sa kanyang isipan ay gusto raw sana niyang makita ang shift logs ng bawat sundalo ni Prince Benjamin. Pero posible raw na kapag ginawa niya iyon ay magbibigay ito ng excuse sa kanila upang gamitin ang National Defense Act at sa ganitong kaso ay posibleng suspindihin ang access. Kaya hindi raw talaga maiiwasan na malalaman din ni Camila ang impormasyon na iyon. Gayunpaman, kung gagawin daw niya iyon, malalaman din naman daw niya ang sitwasyon sa room 108 pati na rin ang cause of death nito. Mulit ayon kay Chupepa, napaka-risky raw kung kukontakin pa niya ang sundalo ng Second Queen o mismong ng kanyang ila, kaya nag-iisip siya ngayon mga kaibigan na mas mabuting tanungin na lang daw niya ang kanyang ina mismo. Dagdag pa niya, ang kanyang ina ay hindi raw basta gagawa ng desisyon hanggat hindi pa ito nakikipag-usap kay Camila. Kaya kung sakaling sasang-ayon daw ang kanyang ina sa kanyang mga plano, ay masasabing alam na rin daw ni Camila ang tungkol sa kanyang kagustuhan na malaman ang nangyari kay 8th Prince. Sabay tinapos ni Chupepa ang kanyang salita sa pagsasabing hindi rin daw niya pwedeng iasa kay Maor ang kanyang proteksyon dahil bago pa lamang daw itong natututong gumamit ng NEN. Kaya dapat daw ay magkaroon siya ng partner at kailangan daw talaga niya si Kurapika. Matapos ang isang iyon, sa sumunod na panel, ay ipinakita na day 10 na ng paglalayag. Makikita na may napansin sina Kurapika at Bill at sa isipan ni Kurapika ay sinabi niyang, pang-apat na yun. Yun na ang ika-apat na pagbulusok ng napakaraming aura. Ang mga intervals daw nito ay mas umiikli na. Kaya grabe na raw ang intensity ng mga pangyayari ngayon mga kaibigan. At anumang sandali ay may kikilos na naman na patoy at gagawa ng assassination. Kaya naman mas nakakaabang pa ang mga susunod na mangyayari, lalo na't makikita na natin ang magiging hakbang ng mga guards at ang pagpapakita ng kakayahan ng mga personal guards ng bawat prinsipe na kayang tapusin ang buhay ng kahit sinong prinsipe. Yan at marami pang iba mga kaibigan ang ating masasaksihan sa susunod na chapter. Dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan ninyo ang video, don't forget to like, comment, and subscribe para sa mas marami pang videos na tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.